Hello mga listeners! Bago kayo magsimulang makinig sa kwento, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po ito sa amin upang maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga kwentong maibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana ay mag-enjoy kayo sa pakikinig. Happy listening! Ako si Denver, 33 years old. 2 taon na akong kasal. Sa asawa kong si Samantha. Nagsimula ang kwento namin noong college pa lang kami. Magkasintahan na kami noon. Sa kabuuan, 6 na taon na kaming magkasama sa buhay. 3 taon bilang mag-boyfriend at girlfriend at 3 taon bilang mag-asawa. Sa totoo lang, hindi naging madali ang lahat. Tulad ng ibang magkasintahan, dumaan din kami sa mga pagsubok, mga tampuhan, hindi pagkakaintindihan, at mga pagkakataong muntik na kaming sumuko. Pero sa kabila ng lahat, pinili pa rin naming kumapit sa isa't isa. Si Samantha yung tipo ng babae na simple lang ang kaligayahan. Hindi siya mahilig sa mamahaling bagay, basta ang mahalaga sa kanya ay magkasama kami. Habang ako naman, ginawa ko ang lahat para maibigay sa kanya ang buhay na pinapangarap namin. Kahit minsan, kapalit nito ang pagod at sakripisyo. At ngayon, kahit hindi pa perpekto ang lahat, masasabi kong malayo na ang narating namin. Magkasama pa rin kami, lumalaban, nangangarap, at patuloy na pinipiling mahalin ang isa't isa araw-araw. Mahal na mahal ko si Samantha. Mahal ko ang aking asawa. Pero may isang bagay tungkol sa akin na hindi niya alam, isang parte ng sarili ko na matagal ko nang itinatago at kinalimutan. Simula pa noon, kahit bago pa kami maging mag-asawa ni Samantha, noong magkasintahan pa lang kami, alam ko na sa sarili ko na hindi lang babae ang kaya kong mahalin. Nagkakagusto rin ako sa kapwa ko lalaki. May naging boyfriend ako bago si Samantha. Pero dahil sa takot namin pareho, hindi namin kinaya. Bata pa kasi kami noon at pakiramdam namin wala kaming kakampi sa mundong iyon. Natakot kami sa sasabihin ng ibang tao, sa pwedeng mangyari sa amin, at sa realidad na baka hindi namin kayang panindigan ang relasyon namin. Kaya kahit mahal namin ang isa't isa, pinili naming maghiwalay. Walang kahit sino ang nakakaalam sa naging relasyon naming dalawa. Para kaming isang lihim na kailangang ibaon. Isang bahagi ng pagkatao ko na pinilit kong kalimutan. Akala ko, kapag tinapos ko ang relasyon na yon, mawawala na rin ang parte ng sarili ko na nagkakagusto sa lalaki. Pero mali ako. Never namatay ang pagkatao ko na yon. Dahil kahit anong pilit kong itago, daladala ko pa rin siya hanggang ngayon. At ngayon, bilang asawa ni Samantha, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng lihim na yon. Pero gagawin ko lahat para maitago ko ang sikreto ko. Mahal, na-promote ako sa trabaho. Manager na ako, sabi ni Samantha habang tahimik kaming kumakain. Napatingin ako sa kanya at napangiti. Wow, congrats! Ang galing naman ng asawa ko, sagot ko, sabay abot ng kamay ko para hawakan ang kamay niya. Ngumiti siya. Yung tipong kita mo talaga kung gaano siya kasaya. Matagal niya rin hinintay iyon. Ilang buwan din siyang nagpuyat, nag-overtime, at tiniis ang pagod para lang makuha ang promotion niya. Hindi ko nga akalain na ako yung pipiliin, sabi niya. Halatang, hindi pa rin makapaniwala. Deserve mo yan. Alam ko kung gaano ka kasipag, sabi ko. Napakasipag ng asawa ko, kaya deserve niya ang promotion na yon. Isa siyang sales manager sa isang malaking kumpanya sa Makati. Samantalang ako naman, manager sa isang five-star hotel sa BGC. Masasabi ko talagang maayos ang takbo ng mga career namin. Pareho kaming nagsikap, pareho kaming nagsakripisyo. At ngayon, unti-unti na naming nakikita ang bunga ng lahat ng pinaghirapan namin. Marami na rin kaming naipundar. May sarili na kaming kondo dito sa Metro Manila. May sasakyan na rin kami na ginagamit araw-araw. At sa probinsya, mayroon kaming maliit na apartment na pinapaupahan. Kung titingnan ng iba, parang kumpleto na. Maayos na trabaho. Matatag na relasyon. Mga pangarap na unti-unti nang natutupad.
Pero may isang bagay pa rin na matagal na naming hinihiling. Isang bagay na hanggang ngayon, wala pa rin. Isang anak. Gusto ko rin maranasan na maging ama. Gusto kong magkaroon kami ng sariling pamilya. Yung kumpleto, yung may batang tatawag sa amin ng mama at papa. Kaya gabi-gabi, tahimik kaming umaasa na sana balang araw, dumating din ang matagal na naming hinihintay. Isang araw, nakatanggap ako ng balitang hindi ko inaasahan. Binenta na pala ang hotel na pinagtatrabahuhan ko. Dahil sa business reconstruction na gagawin ng bagong management, marami sa amin ang tatanggalin. At kasama ako doon. Para akong binagsakan ng mundo. Hindi ko akalain na ganoon na lang kadali mawawala ang trabahong ilang taon kong pinaghirapan. Doon umiikot ang araw-araw ko, doon ko binuo ang karir ko. At sa isang iglap, tapos na. Sobrang lungkot ko noong mga panahong iyon. Hindi ko alam kung saan magsisimula ulit. Pero kahit papaano, may ipon naman ako. At sa totoo lang, matagal ko na ring naiisip na magtayo ng sarili kong restaurant. Isang pangarap na matagal ko nang gustong subukan, pero hindi ko lang magawa dahil sa takot at pagiging komportable sa trabaho ko noon. Pero ngayon ko susubukan dahil marami na rin akong time. Supportive naman din yung asawa ko. Ilang araw din akong nag-ikot-ikot sa Mandaluyong para maghanap ng pwedeng pwesto na pagtatayuan ko ng restaurant. Tinitignan ko kung okay ba ang location, kung matao, kung may potential ba na kumita. Nag-research din ako. Kung anong klaseng concept ang patok, paano ang sistema ng negosyo, at kung ano ang mga dapat kong paghandaan. Hindi pa nga ako nagsisimula. Napagod na agad ako. Pagod sa kakalakad. Pagod sa kakaisip. Mahirap din pala magsimula ng business. Napakadaming dapat i-consider. Dahil sa sobrang pagod ko, dumaan muna ako sa Starbucks sa Mandaluyong. Yung malapit sa Greenfield. Nag-order ako ng kape at cake. Gusto ko din mag-relax muna bago ako umuwi. Tahimik lang akong nakatitig sa laptop ko. Inaayos ko yung mga plano sa business na itatayo ko. Hanggang sa biglang may pumasok na notification sa phone ko. Isang chat. Mula sa taong matagal nang wala sa buhay ko. Si Jared. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Parang may kung anong bumalik. Mga alaala, mga damdaming matagal ko nang ibinaon. Kamusta ka? Asan ka ngayon? Nandito ako sa Mandaluyong. Naka-staycation sa Fame Residence. Wanna meet? Coffee lang. Usap. Sabi niya sa chat. Napalunok ako. Si Jared, ang ex-boyfriend ko nung college, bago ko makilala si Samantha. Tahimik akong napatingin sa screen ng phone ko. Hindi ko alam kung magre-reply ba ako sa kanya or hindi. Saka malapit lang yung Fame Residence dito. Ilang minuto lang ang Fame Residence mula sa kinauupuan ko. Pinikit ko sandali ang mga mata ko. Huminga ng malalim. Alam ko kung ano ang tama. Alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Pero hindi ko alam kung bakit. Parang may humihila sa akin. Dahan-dahan kong kinuha ang phone ko. Tinitigan ko ulit ang chat niya. Ilang segundo akong nag-isip hanggang sa kusang gumalaw ang mga daliri ko. Malapit lang ako sa Greenfield, Starbucks, reply ko. Napakagat ako sa labi ko pagkatapos kong pindutin ang send. Parang may mali. Hindi pa man lumilipas ang isang minuto, nag-reply agad siya. Nice, wait, pupunta ako. Give me 5 minutes, reply niya. Matagal ko nang hindi nakikita si Jared. Huling kita namin noong naghiwalay kami nung college. Pagkatapos noon, tuluyan na kaming nawalan ng komunikasyon. Parang bigla na lang siyang naglaho sa buhay ko. Hindi rin siya pala post sa social media. Walang updates, walang paramdam. Kaya wala akong kahit anong alam kung ano na ang nangyari sa kanya sa mga lumipas na taon. At ngayon, bigla na lang siyang bumalik. Napatingin ako sa pinto ng Starbucks. Halos bawat taong pumapasok ay inaabangan ko. Hindi ko alam kung ano na ang itsura niya ngayon. O ganun pa rin. Yung lalaking minsan kong minahal at pilit kong kinalimutan? Unti-unting bumibilis ang tibok ng puso ko. Tapos, nakita ko siya. Papasok siya sa loob ng Starbucks.
Nasa may bandang dulo ako nakapwesto, kaya kitang-kita ko siya habang binubuksan niya ang pinto at dahan-dahang naglalakad papasok. Ang laki ng ipinagbago niya. Mas matured siyang tignan. Parang hindi siya tumatanda. Kung titingnan mo, parang nasa early 20s lang siya. Babyface pa rin ang itsura niya. Napalunok ako habang papalapit siya. Hindi ko inaasahan na ganito ang mararamdaman ko. Long time no see, sabi niya nang magtama ang mga mata namin. Hindi ako agad nakasagot. Bago pa ako makapag-react, bigla niya akong niyakap. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Ilang segundo lang yon, pero pakiramdam ko ang tagal. Yung yakap niya, parang walang nagbago. Yeah, kamusta ka naman? Tanong ko tapos umupo siya sa tapat ko. Ngumiti siya. Yung ngiting pamilyar sa akin. Ganun pa rin, wala naman nagbago, sabi niya. Ikaw kamusta? Balita ko kasal ka na. Sabi niya. Oo, 3 taon na akong kasal. Sagot ko. Wow, good for you. Sagot niya. Tapos tumahik siya sandali. Tinitignan lang niya ako, parang may gustong sabihin, pero pinipigilan. Tapos nagsalita ulit siya. Masaya ka? Tanong niya bigla. Napahinto ako. Hindi ako agad nakasagot. Simple lang yung tanong. Pero bakit parang ang hirap sagutin? Oo naman, masaya ako. Sagot ko. Kahit hindi ko alam kung totoo yung sinabi ko. Good, dapat lang, sabi niya. Anong balita sa'yo? Bakit naisipan mo bigla makipagkita sa akin? Tanong ko. Nagbabakasyon lang ako. Bigla lang kitang naisip. Saka aalis na rin ako next month. Sasampa na ulit ako ng barko. Sagot niya. Seaman ka na pala ngayon? Tanong ko. Hindi, chef ako sa barko. Sabi niya. Wow, nice. Alam mo, na-lay off ako sa work ko 2 weeks ago. Manager din ako sa isang restaurant. Pero ngayon, balak kong magtayo ng sarili kong resto. Sabi ko. Tumaas ang kilay niya, halatang interesado. Talaga? Di ba pangarap mo yan? Palagi mo yung sinasabi sa akin dati na gusto mong magkaroon ng sarili mong restaurant. Sagot niya. Naalala mo pa pala, sabi ko. Siyempre, ikaw yan eh. I remember everything about you. Sagot niya. Biglang nag-flashback lahat ng memories namin. Yung mga simpleng bagay na akala ko nakalimutan na niya. Nandoon pa rin pala. Lalo kong naramdaman kung gaano kalalim yung bahagi ng nakaraan ko na pilit kong tinatago. Nagpatuloy lang kami sa pagkukwentuhan ni Jared. Unti-unting nawala yung awkwardness. Parang bumalik kami sa dati. Yung tipong kayang-kaya naming mag-usap nang hindi nauubusan ng sasabihin. Ikinuwento niya ang mga naging experience niya bilang chef sa barko. Kung paano ang sistema, kung gaano kahirap pero fulfilling, at kung paano siya natuto sa iba't ibang klase ng cuisine. Habang ako naman, ibinahagi ko sa kanya ang plano ko para sa restaurant na gusto kong itayo. Nakikinig siya ng mabuti. Paminsan-minsan, nagbibigay siya ng mga tips. Mga bagay na hindi ko pa naiisip, mga detalye na importante pala sa pagbuo ng isang negosyo. Hanggang sa, hindi ko namalayan, ang tagal na pala naming nag-uusap. Napatingin ako sa labas. Madilim na. Saka ko lang napansin na may mga missed notifications na pala ako sa phone ko. May message sa akin ng asawa ko. Hinahanap na niya ako. Nasa bahay na raw siya. Mabilis akong nag-reply. Traffic lang. Nag-ikot pa ako para maghanap ng pwesto. Sabi ko sa chat. Kahit alam kong hindi iyon ang buong katotohanan. Napabuntong hininga ako. Kailangan ko na talagang umalis. Mauna na ako, sabi ko kay Jared. Tumango siya. Sige, sabay na tayo umalis, sabi niya. Sabay kaming lumabas ng Starbucks. Tahimik kaming naglakad papunta sa parking. Habang papalapit kami sa kotse ko, bigla siyang nagsalita. Pwede ba ulit tayong magkita? Tanong niya. Napahinto ako sa paglalakad. Hindi agad ako nakasagot. Hindi ko alam kung anong mas malakas. Yung tama ba o yung gusto ko? Dahan-dahan akong napatingin sa kanya. Sige, sagot ko.
Hindi ko alam kung bakit ako pumayag. Ang alam ko lang, gusto ko din siya ulit makita. Saglit siyang napangiti. Yung ngiti na matagal ko nang hindi nakita. Text kita, sabi niya. Tumango lang ako tapos umalis na ako. Pagdating ko ng kondo, nakahanda na ang hapunan. Maayos na nakalatag sa mesa ang mga ulam. Halatang pinaghandaan. Napatingin ako sa asawa ko. Nasa sala siya, nakaupo, hinihintay ako. Late ka na, sabi niya, pero hindi galit. Parang nag-aalala lang. Sorry, medyo na traffic tapos nag-ikot pa ako kanina. Sagot ko kahit hindi naman yun ang totoo. Okay lang, hindi pa ako kumakain. Sabay na tayo, sabi niya. Parang may kumirot sa dibdib ko. Hinintay niya ako. Kahit pagod siya. Kahit gutom na siguro. Dahan-dahan akong umupo sa harap niya. Habang kumakain kami, kwento siya ng kwento tungkol sa araw niya. Yung promotion. Yung mga bagong responsibilities niya. Yung mga plano niya sa trabaho. At ako naman, nagkwento din. Kung saan ako nagpunta. Kung paano ako naghanap ng pwesto para sa restaurant. At habang nakaharap ako sa asawa ko, iniisip ko si Jared. Nung nag-text ulit si Jared na magkita kami, hindi na ako nagdalawang isip. Pumayag agad ako. Siguro dahil marami na rin akong oras ngayon. Wala akong trabaho. Wala akong masyadong ginagawa. At sa totoo lang, hinahanap ko rin yung pakiramdam na naramdaman ko nung una kaming nagkita ulit. Kaya nakipagkita ako sa kanya. At hindi lang isang beses. Naging sunod-sunod kung saan-saan kami napapadpad. Minsan kape, minsan lunch, minsan dinner. Para kaming bumabalik sa dati. Parang walang nagbago sa pagitan namin. Nung nakahanap na ako ng pwesto para sa pagtatayuan ko ng restaurant, isa si Jared sa unang nakaalam. At hindi lang basta nakaalam. Tinulungan niya talaga ako. Mula sa pagtingin ng layout ng kusina, pag-check ng flow ng trabaho, hanggang sa pagpili ng mga kagamitan. Dahil chef siya, marami siyang alam na hindi ko pa naiisip. Yung storage, ilayo mo sa main kitchen para hindi masikip. Sabi niya habang nakatayo kami sa loob ng space. Nakalatag sa mesa ang mga plano. Mga sketch, measurements, at listahan ng mga kailangang gawin bago ko ito ipasa sa contractor na magdi-design at gagawa ng restaurant ko. Tahimik akong nakikinig habang ipinapaliwanag niya ang mga dapat kong i-consider. Ang dami ko talagang natututunan sa'yo, sabi ko. Hindi naman, gusto ko lang makatulong, sagot niya. Saglit kaming nagkatitigan. Pero parang ang daming sinasabi ng mga mata namin. Unti-unti, dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Hindi ako gumalaw. Hinawakan niya ang mukha ko. Mainit ang palad niya. At bago pa ako makapagsalita, nagtagpo ang mga labi naming dalawa. Pilit ko siyang tinulak. Pilit kong nilalayo ang sarili ko. Pero hindi siya agad kumalas. At sa bawat segundo na lumilipas, nasasarapan ako sa mga halik niya. Parang unti-unting nawawala ang lakas ko para lumaban at magpigil. Ang bilis ng mga pangyayari. Nawalan kaming dalawa ng kontrol. And the last thing I remember, nagbebembangan na kaming dalawa. Namiss ko yung halik niya. Namiss ko yung yakap niya. Parang bumalik kami sa nakaraan. Sa panahong kami pa. Sa panahong walang ibang iniisip kundi ang isa't isa. Yung panahon na mahal namin ang isa't isa. Habang magkatabi kami, tahimik lang. Pero sa loob-loob ko, ang gulo. Dahil habang nararamdaman ko ulit yung init niya, unti-unti rin akong nilalamon ng konsensya ko. Halos palagi nang may nangyayari sa amin na dalawa. Hindi ko kayang pigilan na ang sarili ko hanggang sa bumalik na ako sa realidad at naisip ko na mali ang lahat ng ito. Mali ang ginagawa namin. May asawa ako. May taong nagtitiwala sa akin. At sa isang iglap, sinira ko ang tiwalang iyon. Hindi na dapat ito maulit, sabi ko kay Jared. Bakit? May problema ba? Hindi ka ba nag-enjoy? Hindi ka ba nasarapan? Tanong niya. Maling-mali ang ginagawa natin. May asawa na ako. Sagot ko. Hindi ko sinasadya. Sobrang nasasabik ako sa'yo.
Hindi ka pa rin talaga nagbabago, sabi niya. Pero mali pa rin, sagot ko. Napatingin lang siya sa akin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Dahan-dahan akong tumalikod at umalis. Habang naglalakad ako palayo, ramdam ko yung bigat sa bawat hakbang. Kasi alam ko sa sarili ko na sobrang sabik din ako sa kanya. Paulit-ulit. Nararamdaman ko yung katawan niya sa katawan ko. Nararamdaman ko pa rin yung halik niya. Hanggang sa maramdaman ko na niyakap ako ni Samantha mula sa likod. Mahigpit. Hinaplos niya ang braso ko, tapos dahan-dahan niya akong hinalikan. Miss Kita, mahina niyang bulong. Napapikit ako. Dapat, ang asawa ko ang iniisip ko. Pero hindi eh. Si Jared yung nasa isip ko. Gustong makipag-make love ng asawa ko sa akin pero tumanggi ako. Wag muna ngayon, pagod ako. Sabi ko. Napabuntong hininga siya tapos tumalikod ulit. Hindi muna ako nakipagkita kay Jared. Sobrang guilty ako sa nagawa ko. Pinilit kong ilayo ang sarili ko. Pinilit kong bumalik sa tama. Pero habang lumilipas ang mga araw, para akong mababaliw. Hindi ko siya matanggal sa isip ko. Namimiss ko ang mga halik at yakap niya. Hanggang sa isang araw, sumuko na lang ako sa pag-iwas kay Jared. Nag-text ako sa kanya. Pupuntahan kita dyan ngayon, sabi ko sa text. Pagdating ko sa kondo niya, kumatok ako. Ilang segundo lang, bumukas ang pinto. At sa sandaling makita ko siya, lumapit agad ako at hinalikan ko siya. Habang magkalapat ang mga labi namin, napatigil kami sa ginagawa namin nang may marinig kami na kalabog. Napahinto kami sa ginagawa namin. Pareho kaming napalingon. At doon, parang tumigil ang mundo ko. Nakatayo sa may pintuan ng asawa ko. Tahimik, hindi gumagalaw. Pero ang mga mata niya, diretso sa amin. Mahal, sabi ko tapos dahan-dahan ako lumapit sa kanya. Pero bago pa ako makalapit, bigla siyang napaupo sa sahig. Napahawak siya sa dibdib niya tapos umiyak. Mga bakla kayo, sabi niya. Kitang-kita ko sa mukha niya yung sakit, yung gulat at pagkadismaya. Lumapit ako, gusto ko siyang hawakan pero tinulak niya ako. Tapos tumayo siya at pinaghahampas niya ako ng bag na hawak niya. Kailan mo pa ako niloloko? Kaya pala nanlalamig ka sa akin. Kaya pala may nagbago sa'yo. Akala ko may babae ka. Akala ko may iba ka lang. Pero mas malala pala. Bakla ka. Sigaw niya. Tapos bigla siyang napatingin kay Jared. Ikaw, natatandaan kita. Hindi ba best friend ka niya nung college? Akala ko, chismis lang. Yung sinasabi nila dati na may something kayo. Pero totoo pala, sabi ni Samantha. Tahimik lang si Jared. Hindi siya nagsasalita. Mahal, magpapaliwanag ako. Sabi ko, nanginginig ang boses ko. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Hinawakan ko ang braso niya. Pero agad niya akong itinulak. Wag mo akong hahawakan. Nakakakadiri ka, sabi niya. Tapos nung maglalakad na palabas ng pinto si Samantha, bigla siyang napahinto tapos natumba siya at nawala ng malay. Agad ko siyang binuhat. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko na inisip si Jared. Diretso ko siyang dinala sa pinakamalapit na ospital. Nang magising si Samantha, nandoon ako sa tabi niya. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Pero alam kong kailangan kong magsabi ng totoo. Nagpaliwanag ako. Sinabi ko na mahal ko siya. Na totoo ang nararamdaman ko para sa kanya. Na yung nangyari sa amin ni Jared, hindi ko rin inaasahan. Na ang nakaraan namin ni Jared ay tapos na. Pero kahit anong paliwanag ko, alam kong may isang bagay na hindi ko mababago. Niloko ko siya. At iyon ang katotohanan. Tahimik lang siyang nakikinig. Walang interruptions, walang sigaw, walang luha. Hanggang sa matapos ako magsalita. Matagal siyang hindi nagsalita, pero kahit anong paliwanag ko, hindi na niya ako pinaniwalaan. At doon niya ginawa ang desisyon na kinakatakutan ko. Pinapalaya na kita. Alam ko, hindi ka magiging masaya sa akin. Hayaan mo na lang ako mag-move on.
Hayaan mo na lang ako na mahanap ko yung taong para talaga sa akin. Sabi niya, mahal kita. Totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Sabi ko tapos, napaluha na ako. Alam ko na minahal mo ako at mahal din kita sobra. Pero wag na tayo maglokohan. Alam natin, hindi ka sasaya sa babae. Sabi niya, hindi ako nakasagot dahil sa unang pagkakataon, wala na akong maipagkakaila. Wala na akong maitatago kahit sa sarili ko. Dahan-dahan akong napahinga. Pagod na akong magsinungaling. Pagod na akong pilitin ang sarili ko na maging kung sino ang inaasahan ng iba. Kaya sa pagkakataong iyon, nagpakatotoo na rin ako. Hindi lang sa kanya, kundi sa sarili ko. 3 taon na ang lumipas simula nang palayain ako ng asawa ko. 3 taon na rin mula nang tuluyan kong harapin ang katotohanan tungkol sa sarili ko. At ngayon, 3 taon na rin kami ni Jared. Hindi naging madali ang lahat. Maraming pagsubok, maraming pag-a-adjust, pero masasabi ko na worth it. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more kwento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.